Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid sa iba't ibang mga churches at lalo na sa ating home, Mother Church sa JCLG. This is your, ito pa rin po ako, walang pagbabago. Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Ang aming po church ay Jesus Christ, the Living God, World Outreach Ministries dito sa San Pablo City. So, purihin ang Panginoon at tayo po ay magsisimula na At salamat po sa mga regular na attendees natin, sa mga kapatid, na sumusuporta sa atin pong Bible study at yan din binabahagi itong video sa mga ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, mga friends, mga pastors, at ang Diyos ang magbibigay ng reward sa atin. So, purihin ng Panginoon. So, let's go na po. At lumalalim ng gabi, hindi naman hinuhukay. At salamat din sa ating tagal ng team song na pinapahiram ni Pastor Luis Baldomaro. Ikaw ang aking buhay. Favorite song po natin yan. Thank you, Pastor Boy, or Pastor Luis Baldomaro. Let's pray po. Heavenly Father, we come before your presence in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Once again, Lord, we ask for your fresh anointing in us, anointing upon us, Lord, and let us abound in your grace. Salamat po, and those who are sick, you will heal them, Lord. In the name of Jesus, for you sent your words and heal them. You are the Lord who heals us. Ikaw ang Panginoon na nagpapagaling. Salamat po sa indiyaya na nakatatayo kami only by your grace. Ikaw ang lumalagay sa aming bibig, Panginoon. Ikaw ang nagtatago sa amin sa loob mo. We are in you and you are in us. Maraming po salamat sa gabi ito. We thank the Holy Spirit, our teacher. Kung wala ang banal na Espiritu, wala po kami magagawa. Father God, we thank you, Lord, for your presence. And Lord, salamat sa abundant grace na nananagana sa lahat na makakarinig, makakapag-aral sa video na ito o sa live stream na ito. Thank you, Father God. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Alright, i-convert na po natin ang ating monitor sa Bible. Okay. So, ang topic po natin sa gabing ito is about the anointing and calling. So, tinitilan ko po ito, our anointing and calling. Hindi po natin matatapos ito. May continuation po ito kasi malawak pag-usapan po ito . Magkasama, pag-uusapan po natin dito yung anointing natin at saka yung calling. At tandaan po natin, our anointing follows our calling. Tayo ay susuportahan, babakapan ng anointing natin na galing sa Panginoon kung ikaw ay nananatili doon sa calling mo. Pero pag nag-function ka to another calling na hindi mo naman calling from the Lord at nagustuhan mo yun, na-impress ka, yung galing nung ministry na yun at ginaya mo, let's say ikaw ay pastor, na-impress ka doon sa prophet na nag-prophesy, nagpumilit kang ikaw ay mag-prophesy din at feeling prophet ka, diyan ka sasablay, diyan lalabas yung mga false prophecy mo at saka yung mga sablay na gagawin mo. Kaya maraming bumagsak na mga ministers o mga men and women of God na nag-function into another calling without the anointing. At atin pong palalawakin pag-usapan niya. Now, tingnan muna po natin ang tinatawag na sagutin natin yung tanong muna,
hanggang sa panahon po ba ngayon, ay meron pang mga gifts of the Spirit. Ano? Gifts of God or gifts of the Spirit. Pakikita ko po sa inyo, ano? Kasi sa ngayon, there are two types or two kinds of Christian. Ang isa ay continuationist na tinatawag. Ang continuationist believers ay mga mananampalataya who still believe sa present time natin, in these last days, who still believe that the gifts of the Spirit, the 9 gifts of the Spirit, and the ministerial gifts, ano yun, yung fivefold ministry gifts, apostles, prophet, evangelist, pastor, teacher, at saka yung 9 gifts of the Spirit, ano yun, siyam yun, no? Interpretation of tongues, no? Speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of wisdom, word of knowledge, discerning of the spirits, gifts of faith, gifts of healing, workings of miracles, ano? So, siyam po yun, ano? Hinati sa tatlong grupo yon. Isang gift of utterance, yung isa naman ay gift of revelation, yung isa naman ay power gifts. No? So siyam yon, ating iisa-isahin yan. Kaya nga malawak, no? At ano pa ang gift na binigay ng sa atin? Of course, salvation. So those are the gifts of God. No? Ang mga continuationists, mga mananampalataya na continuationists are the Pentecostals, Charismatics, no? The Apostolic believers, marami, no? Yung mga nagpo-flow, nagpa-function sa mga gifts, mga prophecy, manifestations of God's power, or yung mga nananampalataya na hanggang ngayon ang Diyos ay nagpapagaling, gumagawa ng himala. Yan po yung mga tinatawag na continuationist, na ang pananampalataya ng mga continuationist, kung ano naganap sa Bible, sa Book of Acts, no, ay siya rin nagaganap sa kanilang mga churches. At yan po ang continuationist. Ngayon, yung isang group naman ng mga believers, the cessationists, no? Yung salitang continuationist comes from the word continue. Ito naman cessationist comes from the word cease. Huminto, no? Tumigil, cease. Cessationist, no? Naniniwala sila sa cessationism. Ang cessationism ay paniniwala na huminto na lahat ng gifts of the Spirit, lahat daw ng mga gifts, wala na. Wala na rin daw ang mga power, wala ng power gifts, wala ng prophecy, wala ng mga himala, no? Wala ng miracles, wala ng manifestation of the Holy Spirit, wala ng power, wala ng gifts of the Spirit. At isa-isa na yung iba, majority sa kanila, itsapwera ng apostles and prophet. Ang tinatanggap lang, evangelist, pastor, teacher. No? Yung iba, lahat inalis, pati evangelist. At dito sa amin, meron church. No? Abay, lahat inalis. Sabi ko, anong leadership sa inyo? Meron kayong pastor? Wala kaming pastor. Evangelist? Wala kami evangelist. Lahat inalis. Sinong nag-lead sa inyo? Kung sinong hipuin ng Panginoon, lahat pwede magsalita. Sabi, pag may pumasok na kulto, di pwede rin siya magsalita. Nako, kakaiba naman ito. Lahat na inalis. No? So, yan ang cessationist believers. No? Maraming hindi na tinatanggap, hindi pinaniniwalaan. Kailan na nalika yung paniniwala na cessationism
Nagsimula po yan panahon pa ng Reformation ni John Calvin, no? Tayo sa balita ko, si John Calvin ang nagpasikat ng doctrine na wala ng miracles, ano? Nag-stop na at siya rin ang nag-introduce ng iba pa mga doctrine like yung perseverance of the saints, yung po yung once saved, always saved. Na majority ng mga kapatid natin Baptist, yun ang pinangahawakan. Once saved, always saved. So yun po, no? At si John Calvin ang sa kanya naging popular yung tinatawag na Calvinism, ano? So, praise God. At basta tayo, stick lang tayo sa Bible, ano? Kahit anong ganda ng doktrina, aral, pero pag wala naman yan sa Bible, hindi yan po pwede, no? Hindi uubra yan. Kaya nga, ini-examine natin ang Biblia kung yung mga natatanggap natin doctrine ay nasa Bible, no? Kasi ang daling umimbento ng aral ng mga doctrine. Kaya lang, pag hindi supported ng scriptures, hindi pwede tanggapin. May mga doctrine naman na talaga sinusuporta nila ng scriptures, pero yung scriptures, out of context, hindi para doon. No, ngayon, para wag lang masabi na hindi supported ng scripture, humahakot sila ng mga scripture to support their man-made doctrine. Ako, dami pong ganyan no? Pag inisa-isa natin matatamaan natin ibang paksa no? So, praise God. So, ngayon, ang tanong saan sa Bible, kasi ako po, ang paniniwala ko, I'm a continuationist. Para sa akin, walang inalis ang Diyos. At sinabi mismo sa aklat ng Hebrews, chapter 30, na Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At ang Diyos hindi nagbabago. Ngayon, hinahanapan ko nga sila ng talata. Saan sa Bible, kahit isang verse man lang, na sinabing ang mga gifts of the Spirit ay hihinto. No? Lagi kinukot nila yung 1 Corinthians chapter 13 verse 8 na ang prophecy will cease, tongue will be done away. Ano? Ibig sabihin daw na ang mga lahat daw ng gifts hihinto, speaking tongues, of prophecy, ano? Kailan yun? No? Nakalagay doon sa 1 Corinthians chapter 13 na yun ang pandepensa at lagi ginagamit. Pag nabuo na raw ang Bible, no? Saan sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 13 na pag nabuo na ang Bible? No? Yun daw sinabing, when the perfect comes. Yung perfect comes. Yun daw yung nabuo, pag nabuo yung canon of the scriptures, yung nakumpleto yung 66 books. Abay, napakalayo naman. At yung perfect na yun hindi naman sinasabi yung pagkabuo ng canon of the scriptures. Malawak yung salitang perfect. Perfect means pagdating natin sa perfection. Perfect means pag nakita na yung the one who is perfect, our Lord Jesus Christ, face to face. Pagdating natin sa next life natin, it will be a perfect life. No? Sa ngayon, ang posisyon natin, we are perfect, holy, righteous before God. Dahil yan ang posisyon natin. At nakamit natin yan by the grace of God. Through the blood of Jesus. No? Pero merong panahon na pag dumating yung time na yon, kasi ang lahat ng gagawin natin, pag-iisip natin, plano natin, madalas nagkakasala pa nga tayo. So, pag pinag-usapan perfect lahat tayo hindi pa perfect no? Pero kino-consider lang tayo ng Panginoon na perfect because we are in Christ and Christ is perfect.
No? Parang yan yung salitang holiness eh. Dalawang klase yung holiness. Holiness, our position, we are holy. Pero may sinasabi sa ang Biblia na be holy for I, the Lord your God, is holy. Inutusan tayo ng Panginoon lumakad sa kabanalan. So meron tayong gagawin. Ang ipamuhay ang kabanalan. No? Akala ko ba holy na tayo? Yes, position natin holy. Pero ang holiness is also a progressive experience. It is a progressive experience atin. The more we obey God, the more we'll become holy. The more we obey God, the more we'll become like Jesus. No? Yun yung holiness natin. So, ganun din. No? Hindi pa tayo perfect, pero yung position natin because of Jesus, tawag tayo sa Bible minsan na the holy people of God, no? Righteous, holy, perfect, pero meron pa tayong tatrabuhin. Work out your own salvation. So ngayon, yan ang paniniwala ko na hindi pa natatapos ang mga gifts. Bakit? Kasi supported ng mga scriptures na sinasabing magpapatuloy even in these last days ang mga gifts ng Panginoon. Unahin natin yung Romans 11 verse 29. No? Ang sabi sa Romans 11 verse 29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. No? Hindi binabawi ng Diyos. Hindi binabago ng Diyos. Irrevocable. Sa King James ay for the gifts and calling of God are ano ba sa King James yun? Are without repentance. Yung parang yung ganun ginamit eh. No? So dito mas maliban, are irrevocable. No? Meaning, hindi ito binabago ng Diyos, hindi rin binabawi. No? At meron din na directly sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 6 hanggang 7 na sabi ganito, just as the testimony concerning Christ was confirmed in you, ito yung patotoo ni Kristo na kinumpirma sa inyo na alin. So that you are not lacking in any gift, upang sa gayon kayo ay hindi kinukulang sa anumang kaloob. Any gift. Hindi raw papagkukulangin ng Panginoon ang kanyang church sa anumang kaloob. No? Hanggang kailan ito na hindi tayo papagkukulangin? Hanggang sa as you eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. Alam niyo ibig sabihin ng revelation of our Lord Jesus Christ? Ito yung pagbabalik ng Panginoon. Ito yung pagdating ng Panginoon. Dalawa yung pagdating ni Jesus. Isa yung ang makakakita lang mga mananampalataya that will be caught up in the air. Yun yung tinatawag na rapture. At sikreto yun. No? Yung isa naman, yung sa second coming, after sa 7 years tribulation, baba si Jesus sa Mount of Olive yun, nagkakrak yung Mount of Olive, no? Very powerful ang dating niya, kasama na ang mga saints, kasama tayo na babalik sa mundo. Mga nakakabayong puti tayo, no? With our glorified body na. Kasi sa rapture, napalitan yung ating katawan with a glorified body. Katawang hindi na tumatanda, hindi na mamatay. No? So ako'y naniniwala, itong sinasabing eagerly await the revelation of our Lord Jesus Christ. This will be at the rapture. No? Pag kinuhan tayo Panginoon, siyempre pag nandoon na tayo, ano naman gagawin ng gifts doon? Anong gagawin ng speaking tongues doon? Word of wisdom, word of knowledge. Anong gagawin ng gifts of healing doon? Wala naman magkakasakit na sa heaven. No? So, useless na. So, hihinto do sa panahon na yun. No? So, sa ngayon, hindi pa naman nagra-rapture. Hindi pa nare-rebuild uli si Jesus. No? Habang hinihintay daw natin ang Panginoon at hindi pa dumarating, nagpapatuloy
yung kaloob ng Panginoon na sinasabi rin na hindi tayo papagkukulangin sa anumang kaloob. Okay? Now, ano itong mga gifts na ito na hindi tayo papagkukulangin? Tingnan nyo ha. We are serving, we believe and serve one God. And that one God is composed of three divine personalities. The Father, the Son, or Jesus, and the Holy Spirit. Sa simula, magkakasama yung tatlong persona. No? At sila ang tinatawag na iisang Diyos or one Godhead. Na minsan tinatawag ng mga theologians na the triune God. One God with three divine persons or Trinity. No? Sabi nila, ano yan, ginaya ninyo yung doktrina ng Katoliko eh. Katoliko nagpauso ng Trinity. Hindi Katoliko eh. Nasa Bible naman yun eh. Pag pinag-aral natin ang Trinity, napakaraming scriptures that proves na we have only one God with three divine persons. No? Ano magagawa natin? Ano magagawa natin? Ang ating iisang Diyos ay may tatlong persona o personalities. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. No? Wag natin ipilit yung sa atin na yung idea natin bilang tao. No? Pag sinabi ng Panginoon na yung iisang Diyos ay mayroong tatlong personality, may tatlong persona. Di ba sabi ng Panginoon sa Genesis 1:26 and 27, nag-uusap sila, let us make man in our image after our likeness. No? Dikain natin ang tao na kawanis kalarawan natin. At pagkatapos sinabi sa verse 27 ng Genesis chapter 1, and God made man in His image after His likeness. He created them male and female. So nilikha ng Diyos. No? Nag-usap sila under approval ng tatlong persona yung pagkakalikha sa atin. Sabi ng iba, ang kamiting daw ng Diyos ay mga angels. Paano naging mga angels yung kamiting nila? Una-una, ang mga angels are not in the image and likeness of God. Wala kayong mababasa sa Bible na they were created in the image and likeness of God. Tao lang ang sinabihan niya. Yes, tao lang, tayo lang. Wala kayong mababasa sa Bible na and all the angels of the Lord in heavens were created in the image and likeness of God. Wala. So, ba't sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao in our image after our likeness. Pangalawa, bakit naman hihingi ang Diyos ng pahintulot o pupulungin niya mga angels? No? Hindi naman Diyos ang angels. Ang nag-meeting at ang nag-approve, nagpasya, ang iisang Diyos. Siya lang ang may karapatan na lumikha ng gusto niya likhain. Hindi para ipaalam niya sa mga angels, mga angels, okay ba sa inyo, lilikha ako ng tao. Walang ganyan sa Biblia. Totoo na merong court of heaven, no? Na nandun maraming mga angels, nagsasalita ang Panginoon, pero hindi para hinga ng payo or approval ang mga angels sa paglikha ng tao. Walang ganyan sa Bible. So yung triune God ang nagplano to create us, to create man. So we were created in the image and likeness of God. Kaya tayo merong special blessings from the Lord. Ano yun? Yung free will. Yung will natin. No? Ang mga angels, wala silang freedom to exercise their free will. Eh. Yes. In-exercise nga ni Lucifer, di ba? Tsaka nung one-third ng mga angelic host na binola ni Lucifer, tumiwalag sa Diyos, nagrebelde sa Diyos, hindi na sila makabalik.
Hindi na sila patawarin ng Diyos. Excuse me po. Wala silang kapasidad, abilidad, and revelation to repent before God. Wala silang ganon. Hindi nga nila alam ang repentance eh. Kaya hindi sila mag-repent, sinaran sila ng Diyos ang pag-iisip nila about repentance. Kasi hindi sila pwedeng tanggapin na ng Diyos sapagkat in-exercise nila ang kanilang will na wala naman silang karapatan because they were not created in the image and likeness of God. Tayo may free will because when God created us, God created us in His image and likeness. At ang Diyos merong karapatan gamitin ang kanyang pagpili or free will because He is God. At yun ang pinamana sa atin. We are free moral agents. No? Creatures who has ikaw, ako, we are creatures of God created in His image and likeness with the ability, no, and freedom to choose our destiny. No? Kaya nga tayo, no, kasi nadala nga ang Diyos sa mga nagrebelde kasi siya. Kaya nung likhain ng Diyos ang tao, ang ginawa ng Diyos, nilikhain ng tao na just in case bumagsak, merong parachute or safety belt. Ano yung parachute? Pwedeng bumalik sa Diyos. Once na bumagsak ka, one time, pwede kang bumangon, makabalik sa Diyos. Ano yun? Pag pinili ng tao, ginusto niya na bumalik sa Diyos, makakabalik siya. When he repent of his sins, he can come back to God. At yun ang regalo sa atin ng Diyos. Meron tayong free will. At yung free will, ang galit na galit si Satanas. Inaalis niyang pilit yan sa doktrina ng Kristiyano. Pinipilit alisin na sinasabing wala tayong kapasidad, wala tayong kakayanan na piliin ang Diyos. No? Piliin ang Diyos kasi lahat tayo makasalanan. At resulta ng pagbagsak ng tao sa kasalanan, wala tayong kakayanan na piliin ang Diyos para maligtas. Paano tayo naligtas? Ang Diyos daw ang pumili sa atin. Since from the foundation of the world, napili na tayo. Kaya yung mga napili are called the elect, at yung hindi napili, sila yung pupunta sa hell. Kasi hindi sila pinili ng Diyos. Namimili daw ang Diyos ng ililigtas. And that is Calvinism. No? Pinipilit alisin ang free will. Kaya ang tanong ko sa mga kaibigang Calvinist, sabi nyo, nawala ang tao ng kakayanang piliin ang Diyos dahil sa fallen nature of man. No? Dahil ang tao ay naging makasalanan, nawalan ng kakayanan na piliin ang Diyos. Sabi nila yan, ha? Ang tanong ko ito, nung bang si Adam at si Eva, piliin nila si Satanas, sa halip ang Diyos ang piliin, pinili nilang sumama kay Satanas. May fallen nature na ba sila noon? Sagot, may fallen nature na ba sila noon? Why they chose the devil instead of God? Wala. Pero ginamitan nila ng sarili nilang pagpili, they chose the devil instead of God. Sarili nilang kagustuhan nyo. Kaya doon nagpasimula na napahamak ang buong mankind. So the truth is, even before the fall of man or after the fall of man, ang tao may kakayanang pumili. Hindi pinag-uusapan na after the fall, walang kakayanan. Hindi. That's not the Bible. As sa Bible, wala pa kasalanan si Adam and Eve, pinili na nila si Satanas.
Kaya walang koneksyon yung pagbagsak ng tao na sasabihin nyo na wala nang kakayanan ng taong bumalik sa Diyos. Meron. Hindi inaalis ng Diyos yung free will sa tao. Anytime na piliin ng taong makasalanan ang Diyos, tatanggapin siya ng Diyos. Pero once na nireject ng tao ang Diyos, re-reject siya ng Diyos. Isang araw sa harapan ng Jerusalem, umiyak si Jesus, "Oh, Jerusalem, Jerusalem. Kung nalalaman niyo lang ang inyong Diyos, na kung paanong gaya ng isang inahing manok, nakupkupin ang kanyang mga inakay, ang kanyang mga sisiw. Ganon ang Diyos sa inyo, gusto kayong kupkupin. But you are not willing." Pero ayaw nyo. Anong sabi ni Jesus? Pero ayaw nyo. O di may free will ang tao. Ayaw mo sa Diyos? Huwag. Hindi ka tatanggapin ng Diyos. Gusto mo sa Diyos? Lumapit ka, tatanggapin ka ng Panginoon. Di ba yun ang sinabi sa James, I think chapter 4, verse 7 or 8? Draw near to God, and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. So napag-usapan lang natin, po. So, kaya maraming mga, doctrine talagang dapat suyurin natin, Pag-aralan muli natin, mga kaibigan, mga Calvinist, Pag-aralan uli natin, So, I'm not attacking you, ano lang to, real talk. Marami akong friends na Calvinist, At pinagpipray ko sila. Yes, pinagpipray ko sila. I love all Calvinists and Reform. So sabi dito sa sa dalawang talata na binigyan natin, Romans 11:29 and 1 Corinthians 1:6 and 7, pinuprueba nito na hindi pwedeng mawala ang gifts even sa panahon natin ngayon. Kagaya ng sinabi sa Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Ngayon, kung aalisin mo lahat ng gifts, alisin mo na rin yung calling. Kung i-stop ng Diyos ang gifts, dapat i-stop na rin niya ang calling. Yung pagtawag, even in these last days, pagtawag ng mga taong maliligtas, at yung mga taong naligtas, meron silang calling na ibinigay sa kanilang Diyos kung ano ang ministeryo na gagampanan nila. Marami. Under that calling, pwede kang tawagin ng Panginoon na maging apostle, prophet, or evangelist, pastor, teacher. Yung mga calling. Yung iba naman, helper. Yung iba naman, mga intercessors, prayer warriors. Yung iba naman, may about management or tagatulong sa administration. Marami, Yung iba naman, pero the highest calling of Christians, ito yung pinaka-highest calling po natin. At dito, pantay-pantay tayo. Ano yun? To become like Jesus. Christ-likeness. Yan ang parehong highest calling natin na hahanapin sa atin ng Panginoon. So, kung hanggang ngayon, nananawagan ng Diyos ng mga taong maliligtas at bibigyan niya rin ng responsibility under that calling to do the works of God, kung anumang bagay sa Kanya, ganun din, ang gifts, hindi aalisin ng Panginoon. Kasi lagi magka-partner yung calling at saka yung gifts. Tingnan nyo, iisa ang Diyos natin. And inside that one Godhead, nandun ang God the Father, nandun si Jesus, nandun ang Holy Spirit. Tingnan nyo, bawat isa sa kanila, may kanya-kanyang gifts na binigay sa atin. Number one, ano ang gift of the Father? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. John 3:16.
Ano daw ang bigay ng Diyos sa atin? Ang kanyang tanging anak na si Jesus. Ano ang meron sa anak ng Diyos? Salvation. At itong salvation ito, inireregalo ng Ama ng Diyos sa lahat ng gustong tumanggap nitong regalo. Hindi nagtatangi ang Diyos. Ang regalo ng salvation, ino-offer ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng makasalanan. Ikaw man ang pinakamakasalanang tao sa buong mundo, inaabot sa iyo ng Diyos ang kaligtasan through the Lord Jesus Christ. And when you believe and accept Jesus as your Lord God and Savior, you will receive that salvation. So yun ang gift na bigay ng Ama sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya ang sabi sa John 3:16 everyone who believes. Sa ibang translation, whoever believes. Whoever. Kahit sino. Basta sumampalataya ka. No? I-meet mo ang kondisyon ng Diyos. Believe Him. And receive Him. Sino? Si Jesus. You will have eternal life. That eternal life, that salvation, comes from Jesus. Siya ang regalo ng Diyos sa atin, ng Ama. So, isa po yan. Isa lang sa mga gift. Ngayon, ano ang gift ni Jesus sa atin? Puntahan natin ang Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Sa context nito, nabuhay si Jesus, umakyat sa langit. Nung umakyat sa langit, after Jesus ascended to heaven and now seated at the right hand of the Father, nagbigay siya sa body of Christ, sa kanyang katawan, sa kanyang church, sa mga anak ng Diyos, ng regalo na kung tawagin ay fivefold ministerial gifts. Tinatawag ng mga theologians na fivefold ministerial gifts or fivefold ministry gifts. Yan ang bigay ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos. Natanggap natin salvation, John 3:16, natanggap natin yung regalo ng Ama. Now that we are children of God, now that we are saved, ano naman ang bigay sa atin ni Jesus? Sumuporta si Jesus. Kasunod ng regalo ng Ama, yung fivefold ministry gifts. Ano-ano yun? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. See, basahin natin. Ephesians chapter 4, verse 11, 12. Kailan nangyari ito? When Jesus ascended to heaven and sat at the right hand of the Father. Umupo siya sa kanan ng Ama. And He gave some as apostles, some as prophets. Ang sabi dito, some. So, ibig sabihin, hindi lahat tayo apostol. Hindi lahat tayo prophets. Yung iba lang. Yung iba, apostol. Yung iba, propeta. Some as evangelists. Some as pastors. Some as pastors and teachers. So, 5 po yan. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Sabi ng mga cessationist, wala nang apostle ngayon. Wala na yung original apostle. Yes, wala na yung original 12 apostles. Judas pa yung isa. No? Pero yung office of the apostles, the ministry, the office, the functions of the apostles until now, nasa body of Christ. Nandito pa sa mundo. Hindi naman sinabi sa Bible na na aalisin ng Panginoong Jesus ang mga apostles after na siya ay umakit sa langit, wala ng apostles. Hindi. Sinabi rito, no? Nakasama hanggang ngayon ang apostles, even the prophets. Hindi lang evangelist, pastor, and teacher. No? Pero nung ginagawa ni Satanas ngayon sa body of Christ, pinapaniwala na inalis na ng Diyos ang apostles and prophet.
Sa Bible yun. Kasi foundational gifts daw yun. O foundational gifts nga. Pero sinabi ba na yung office, yung function ay aalisin? Wala kayong mababasa sa Bible. In fact, sa Book of Acts, sa Bible, napakaraming tinawag na apostles. Even after na ang original 12 ay nawala na. Maraming nag-exist na mga apostles at marami din na mga nag-exist na mga false apostles. Yes. Kaya nga inaano noon na merong mga apostles na nagpapangsyon sa pagiging apostles talaga at meron ding mga impersonator gaya-gaya na nagpapatawag silang apostles. Pero ang tanong, mga true apostles ba talaga sila? Kaya may false, kasi meron true. No? Kaya merong fake na 1,000 pesos ngayon, kasi merong true na 1,000 pesos. Di ba yung pinapakita na ang na fake na ngayon, yung 1,000, mag-ingat kayo. At ang magiging palatandaan, simple lang, pag ginanyan nyo, gumagalaw yung kumikislap doon sa 1,000 na word, yung 1,000, tinan nyo yung pera, ganun-ganyan nyo, yung glare, gumagalaw, sumasayaw yung liwanag doon sa 1,000. Pero ang fake, meron din yung glare na gano'n, pag ginanon mo, naka-steady lang siya. Yun ang hindi nila ma-fake. No? So, ibig sabihin, kaya merong fake, kasi merong true. Kaya may antichrist, kasi merong totoong Christ. So it doesn't mean na ngayon dumami apostles, puro fake na lahat ng apostles. Sabi, mali yun. May mga totoong apostles pa rin. Ako nga rin nalulungkot kasi alam kasi ng mga leaders, alam ng mga manipulya, na sa 5 ang pinakamataas yung apostle. At dahil sa pinakamataas yung apostle, tuwang-tuwa. Yung mga self-centered Christian, tuwan-tuwa. Yung mga mabababaw na hindi pa lumalago sa mataas na level na pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Nang puro gusto lang puro title. Na self-appointed apostle, tuwan-tuwa na kabitan ang kanyang pangalan, I am Apostle June Cortez. Naku, ang dami pong ganyan ngayon. Talbog ang espiritu ko Una-una, pag pinag-aral natin ang apostle, mabigat yung, ang tawag dito, pagiging apostle, mabigat. Isang qualification apostle, nakita mo ba si Jesus? No? Nakita mo ba si Jesus? Ang mga apostles, nakita si Jesus. Have you seen Jesus? Whether it is an open eye vision or closed eye vision or even through your dreams, nagpakita ba si Jesus? Pag may calling kang apostles, nagpakita sa iyo si Jesus. At meron kang malalim na dinadalang doctrine. Tagagawa po kasi ng doctrine, mga apostles at mga prophets na merong anointing din ng pagiging teacher. Marami ng mga apostles, hindi sila naglalagay ng title na apostle. I think ang mga totoong apostles, yung mga hindi nagpapatawag ng apostles. So, ang dami ngayon, after sa title. Lalo na ang bishop ngayon. Tuwan-tuwa, marami. Hindi naman masama maging bishop. Pero nakita ko, ang dami mga pastor after do sa title ng bishop. Yung iba talagang bumabayad ng mahal maging bishop lang siya. Meron nga akong alam bumayad pa sila, naglalako. Merong grupo na naglalako, nagtitinda ng title ng bishop. Babayaran mo lang sila ng bibigyan ka na ng certificate, title ng bishop. Ang daming ganyan.
Meron niya akong na-review na na mga matatanda, mga bishop daw sila, mga doctorate, may doctorate degree. Bay naglalako ng mga ng title na tsaka certificate. Bachelor of Biblical Studies, Bachelor of Divinity, or Masteral of meron pa doctorate. From nung araw 3.5 pagka bachelor 3.5, yung nung pagka masteral 5,000 yata, pagka doctorate 7,000 yeah. Nung araw yun, na-review ko yung matatanda na yun kasi naloko sila Imagine yung mga matatandang yun, nakikita ko sa mga conferences ng mga Kristiyano, always present. Tapos nakukuha nilang manloko ng mga tao. Kasi sabi nila, sila daw nag-registered sa SEC, yung kanilang school. No? Mag-enroll ka within 5 and even 4 days, may title ka na. Kasi anyways, ikaw daw na may malawak na experience mo, 30 years kang pastor, so qualified ka na. Hindi mo na kailangan pahirapan sa sarili mo. Yung pala, after lang sila sa money. Ang daming ganyan. Tawagan ko nga yung CHED. Kasi sila daw approve ng CHED. May malaman-laman ko Hindi. hindi pinaprocess. Sabi ko, ba't kayo nanloloko? Ang tatanda nyo na. Hindi ba kayo natatakot sa ginagawa nyo? Nanloloko kayo ng mga pastor? Okay, ngayon, yun ang kaloob ni Jesus. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11, pagdating sa verse 12 ito, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the building up of the body of Christ. Ang tanong sa panahon ba natin ngayon, kailangan pang equipping? Pagpapalago sa mga anak ng Diyos, kailangan pa. Kailangan pa bang training ng mga anak ng Diyos? Kailangan pa. For the work of the ministry, kailangan pa. Kailangan pa ba na palaguin ang body of Christ? For the building up of the body of Christ, kailangan pa ba? Kailangan pa. Sinong gaganap dyan? Yung nasa verse 11. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. At sa ibaba pa nito, hindi ko lang naisama, verse 13 and 14, hanggang sa ang church, the body of Christ, ay umabot sa pagkakaisa. Nagkaisa na ba tayo? Until we reach even the stature of the Lord Jesus Christ. Nabot na ba natin yung kalaguan din ng Panginoon Jesus? Hindi pa. Yung perfection, hindi pa. So, sapagkat hindi pa, nandito pa rin tayo sa mundo, we still need this fivefold minister gifts. Kailangan pa. Kaya hanggang ngayon, nag-exist yung regalo ni Jesus. Kaya, yung gusto ng Diyos gawin, huwag niyong aalisin, huwag niyong babawasin. Bawal yung bawas ng bawas. No? Bawal yun. So, may regalo ang Father, may regalo si Jesus, may regalo rin ang Holy Spirit. Now, what are the gifts of the Spirit? Ang gift of the Spirit is the 9 gifts of the Spirit. Nandun po yan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang 10. That the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Verse 8. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit, to another the workings of miracles, to another prophecy, to another discerning of the spirits, to another different kinds of tongues, to another interpretation of tongues. Halo-halo, pinaghalo-halo ang siyam na kaloob ng Holy Spirit. No? Now, ang mga theologians, para wag makunti sa mga tao, in-arrange ito, dinivide sa 3 group. No?
yung group of utterance. No? Ano-ano yung ano-ano, tigtatatlo sila. Bawat group of utterance, yung another group of revelation, yung ikatlong group ay group of power. No? Bawat group may tatlo-tatlong members o nasasakupan o under ng group na yun. Yung tinatawag na gift of utterance, doon magkakasama ang speaking in tongues, no? Interpretation of tongues, and prophecy. Okay? Mapapansin nyo, yung prophecy, the simple gift of prophecy, kasama doon sa gift of utterance. Ang second group ay yung gift of revelation. Under the group of revelation, ang magkakasama, yung merong revelation, knowledge. Ano-ano yun? Word of knowledge, word of wisdom, and discerning of the spirits. Yun yung mga revelatory gifts. No? Mapapansin nyo, yung gift of prophecy, hindi siya revelatory gifts or sa gift of revelation. Doon siya sinama sa gift of utterance. No? Why? Kasi sa simple gift of prophecy, wala pang revelation. Nagkakaroon ng simple gift of prophecy kung sasama ang another gifts. Ganyan po yan. Minsan nagsasama sila. Kung ang simple gift of prophecy na wala pa revelation ay sasamahan ng gift of word of knowledge or word of wisdom. Doon pa lang, merong mga prediction, doon pa lang merong revelation, habang pinaprophesy, may binabanggit siya na ito yung nangyari sa iyo nung nakaraan. At ito yung nangyayari ngayon, sa sitwasyon mo, ganito, tama. Bakit? Kasi meron siya revelation gift at pinarapisay. Nag-combine yung simple gift of prophecy with the word of knowledge. Ang word of knowledge ay word na binibigkas referring to present situation and past situation or past na nangyari, nakaraan, or at present. Word of knowledge. Kapag patungkol sa future, pinipredict yung mangyayari pala sa future, nalalaman mo yung mangyayari. Pag sinalay sa inyo o sinambit mo, nirelease mo sa ibibig, you have now the word of wisdom. Bakit? Alam mo yung nangyayari. Meron kang wisdom. Mga kapatid, huwag niyong gawin nga. May nakikita ko ganito mangyayari. So you are now speaking the word of wisdom. Meron kang wisdom na sinasabi kasi nag-operate siya word of wisdom referring to future. That is word of wisdom. Yung discerning of the spirit, nakakakita ka into the realm of the spirit, nakikita mo ang spirito, ang angels, nakikita mo ang demons, nakikita mo yung sometimes the manifestation of God's presence, yung glory of God at iba't iba pa, nakikita mo yung mga angels. Discerning means to see into the realm of the spirit. Yan ang mga revelation gifts. At yung pinakahuli, gift of power, nandiyan po ang gift of healing, kaloob ng pagpapagaling, nandiyan yung anointing talaga ng pagpapagaling. Hindi yan yung lahat tayo magpe-pray para gumaling siya, misa gumagaling, misa hindi. Pero itong gift of healing, matindi ito kasi yung talagang hindi gumagaling, talagang gagaling. Malakas ang anointing power ang dating nito. So, gift of healing. Ano pa? Gift of faith. Hindi ito yung basta faith na you receive by receiving the word of God. Romans 10:17, faith comes by hearing by the word. Ito ba supernatural faith na dumarating in case of emergency, in case na kailangan mo, biglang darating ito, gift of faith. At
you will do exploit, gagawa ka ng mga bagay na kamangha-mangha, meron kang napakatapang mo, meron kang matapang na pananampalataya, at magkakaroon ka ng demonstration of that faith, that is supernatural faith, that comes and go, comes and go. No? Kung kailangan mo, biglang darating. After ng sitwasyon yun, tapos na, umaalis uli. Hindi ito residential gift. No? Kasi yung mga sobrang lalakas sa power, delikado tao na iwan sa ating katauhan yung mga ganyang gifts. Isipin mo, meron kang gift of discerning of the spirit. Iwan sa iyo ng Diyos yan ng permanente. Naglalakad ka sa kalsada nakikita mong mga tao, yung tao niya may demonyo sa nakakubabang. Uy, misis, may demonyo ka sa O nakita, yung tricycle, ang daming demonyo. Bigla nakakita ka, yung building na yon, may malaking sawa. Bay, may mga angels pala. Mapapakama lang kami topak Imagine, 24 hours a day, 7 days a week, naka-residensya sa iyo yung discerning of the spirit. Kaya siya ka magpunta, nakikita mo ang daigdig ng espiritu. Baka hindi mo kayanin. Kaya, come and go yun. Come and go. Hindi residential gift. So, yun po yung sinasabi ko, at yung working of miracles. Doon sa gift of power, nandun ang gift of faith, supernatural faith, gifts of healing, and working of miracles. So, pinakita ko sa inyo na ang God the Father may gift, yung salvation. Si Jesus may gift, yung fivefold ministerial gifts. Ang Holy Spirit may gifts. So, ang tanong ko, anong karapatan natin na pag-aalisin ang mga kaloob na ginusto ng Diyos ay regalo sa buong mundo, number one, salvation, at sa mga Kristiyano, the ministerial gifts para sa spiritual growth and strength ng church, at ang Holy Spirit para ang church ay makapag-function sa 9 gifts na ito. Anong karapatan natin? Anong karapatan mo naman, cessationist, na pagtatanggalin ang mga kaloob na sinasabi nyo, wala nang 9 gifts of the Spirit, wala nang power ang Holy Spirit. Baka magkasala kayo sa Holy Spirit niyan. You're grieving the Holy Spirit. No? Ako po, galing ako sa, unang nag-disciple sa akin, cessationist. No? Sa Maynila, nag-disciple sa akin, cessationist. Pag uwi ko sa Pablo, continuationist. Yung pastor ko dito. Tinimbang ko kung alin ang tama Sabi ko, alin kaya dito sa dalawang tama. Abay, ako'y gumaling sa sakit. No? Sinabi ko doon sa kaibigan ko, sa nagdi-disciple sa akin na cessationist, Brad, gumaling ako sa sakit. Akala mo lang yun. Hindi, pati yung mother ko, pinag-pray doon sa Don Stewart na sa Araneta. Kahit ang layo, pinag-pray. Ipatong daw namin kamay at lahat ng mga may goiter at bukol, tumor, gagaling. Pag uwi na yung bahay, lumiit-liit. Everyday, lumiliit. After 1 week, ang liit na. After 1 month, totally nawala. Naka-ready na yun for operation sa FEU Hospital. Nawala na ngayon, miracle. Hindi, ano yan? Akala mo lang yun. Hindi pa yun nawawala. Hindi pa nawawala? Wala silang tinatanggap na himala. Kaya nung nakita ko, habang dinidisciple ako, panay na maupaop ng sigarilyo. No? Umiinom din sila ng alak. Sabi ko, Brad, ako, masama ba ang ang marijuana? Ay, masama yan. Masama yan. Sabi ko, masama ba ang manigarilyo? Ay, ikaw talaga, marijuana masama. Pero sigarilyo, hanapan mo ko ng talata na sinasabi na masama sigarilyo. Sabi ko, hanapan din kita ng talata na sinasabi masama ang marijuana. Meron ba? Puro kakalokohan kasi attend ka kasi ng attend sa mga Pentecostal na yan. Hindi ka ako.
Seryoso ako. So, praise God. Hanggang dito na lang mga kapatid. Tuloy natin next week. So, kailangan ma-educate po tayo mabuti dito sa mga kaloob. Kaya ang anointing, you will experience the anointing. Pag-aaral pa natin next week yung anointing na sasanib o sumasanib sa calling natin. Huwag niyong kalilimutan, the anointing that God gave you will manifest and will back you up habang nandoon ka lang sa calling mo. Pero pag aalis ka doon sa calling mo, you will disobey God. Your anointing will not follow you. No? Next week, talakayin po natin yun. So, I hope marami po kayo nakuha sa araw na ito. At praise God, it's in the Bible. Kung ano yung mababasa nyo sa Bible, sa Book of Acts, nagpapatuloy hanggang sa huling panahon na ito. Hindi nagbabago ang Diyos. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Please share this video sa mga kaibigan nyo, lalo na sa mga cessationist friends nyo, at hayaan nating matutunan din nila ng mga bagay nito. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa pinagkaloob mo sa aming time na kami po'y makapag-aral ng salita ng Diyos. At dalangin po namin na palawakin mo pa ang aming pag-unawa sa mga kaloob at sa pagkatawag mo sa amin. At dalangin po namin na kung ano yung mga kaloob mo ay mag-manifest sa buhay namin. Even the power of the Holy Spirit. Para malaman po nila na hindi lang kami nag-aaral na basta nag-aaral, kundi we will experience, Lord, the truth na siyang pinag-uusapan namin. You are alive, Lord. At ang katotohanan mo, hindi magbabago. Thank you, Father God, for healing your people. And thank you, Lord, for your presence. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid.